Pangasinan, isa sa mga pinakamagagandang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Kilala ito sa mayamang kultura at mga likas na yaman na dinarayo ng mga turista mula pa sa iba't ibang lugar. Isa sa pinagmamalaki ng Pangasinan ay ang mga magagandang dalampasigan nito, lalo na sa bayan ng Alaminos, kung saan matatagpuan ang 100 Islands National Park. At sa bayan naman ng Bulinaw, para sa iba't ibang klase ng falls. Kaya sa bidyong ito, lalakbayin namin at papasyalan ang lalawigan ng Pangasinan. Tara mga tol, samahan nyo kami. Kumusta mga tol? At isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayong araw o ngayong gabi, meron kaming rides papuntang Pangasinan. So, lakad ko ng buong pamilya. And ibang kasama natin, mga naka 4-wheel. So, mag-expressway sila. Kaya doon na lang kami magkikita-kita sa Urdaneta exit sa Pangasinan. So yun mga tol, at stressin natin ngayon ay sa Pangasinan, Alaminos at sa Bulinaw. Time check mga tol, 11:40 ng gabi. So from Las Piñas, ito na yung Pampanga mga tol. Pampanga na tayo. Yuhuu! At dito mga tol, sa lugar ng Pampanga ay may nadaanan kami na makaipot na tulay sa isang residential area. Medyo nakakatuwa lang kasi mas nagiging accurate at reliable na si Google Map ngayon compare dati. Tapos, ang naaamang nga dito mga tol, dadaan tayo ng tulay. Noon, dilim mo. Mga tol, oh. Di ba? So, parang shortcut to mga tol eh. Yun. Tapos, labas natin. Highway ulit mga tol. Yo! Check mga tol, alas 2 na ng madaling araw. Nakarating na kami rito sa Urdaneta City. So waiting na lang mga tol nung mga kasama natin na lalabas sa TPLEX. Mga tol, dito na yung kasama natin. Lalabas lang nila ng TPLEX. So diretso na tayo mga tol. So yun mga tol, time check. Nakarating kami rito ng alas 4 ng madaling araw. So from Las Piñas, umalis kami doon ng mga 10 PM siguro. Then nakarating kami ngayon dito sa Alaminos, Pangasinan. Dito sa 100 Islands Port ng 4 AM. So since wala pang hindi pa nag-ooperate yung mismong lugar or mismong venue, standby muna tayo dito. Siguro pahinga ng konti. Tapos or kain. Tapos then kinabukasan, saka natin explore yung mga isla ng 100 Islands. And sana maganda yung panahon bukas, hindi siya maulan or makulimlim para at least makita natin ng maayos yung mga isla dito. So yun, habang naghihintay, so kasi yung place nila, yung area nila, kaya mga tol.
So dito pa lang sa waiting area o sa pinaka lunch nila. Yan. Maganda na yung makikita natin mga tol. Actually, meron pa dun sa loob. So, tignan natin. Habang wala pa, ikot muna tayo mga tol. Dito. 100 Islands, 2026. 100 Islands, Alaminos. Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Yung. Dito pa mga tol. Check pa natin dito sa ibang lugar. Alin, dami. Dito pa lang mga tol, busog ka na rin sa ano eh. So parang ito yung pinaka-plaza nila. Ayan mga tol. Oh. Yan yung itsura niya sa gabi. Or sa madilim, pag madilim pa. Napaka-stunning mga tol. Napaka-cinematic. Napaka-romantic. Ayan mga tol. Diba? Napakalupit. Ganda dito mga tol. Solid. Ayan mga tol. Napakaganda. Worth it yung pagod mga tol. Yung biyahe. Mula Las Piñas. Nag-consume tayo ng 10, 11, 12. 6 na oras mahigit mga tol. Para lang marating tong Alaminos, Pangasinan, specifically itong 100 Islands. Ayan o. Sarap ng hangin. So sana mamaya, hindi ganun kalakas yung hangin para kahit paano makapagpalipad tayo ng drone mga tol. Makita tayo ng mga aerial shots. Ano? Solid oh. Ganda mga tol. Ganda. So yun mga tol, nagliliwanag na. Pupunta kami doon sa na-assign sa amin na area. So ito kasing napuntahan namin is pinaka main entrance to. So parang sa mga walk-in yata to mga tol. So since kami nagpa-book, so merong designated area para sa amin. So pupunta kami doon ngayon mga tol para makapag island hopping na. Let's go! Buti na lang mga tol, nakisama yung panahon sa atin. Kahapon, buong maghapon, is nag-uulan. Nagdalawang isip na nga kaming tumuloy. Pero, yun nga, dahil naka-schedule na, nagbakasakali na rin kami. Kasi sayang naman yung pagkakataon. Buti na lang, pinagbigyan tayo ng panahon. Eto, maganda mga tol oh. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang hapon para sulit yung ating biyahe. Thank you Lord sa magandang panahon. So mga tol, pagdating dito sa port, syempre kailangan nating mag-fill up for registration para din sa mga waiver na kailangan natin pirmahan. So ayan na. Yan, ito yung designated na lugar para sa mga nagpa-book. So dito tayo mag-i-start ng island hopping. Then wait lang natin mga tol yung oras ng start. So yung mga tol, bago mag-island hopping, nagkakandak muna ng briefing. Siyempre para na rin sa safety ng bawat tao na mag-island hop. Ayun mga tol, start kami ng island hopping mga tol. Kami medyo madami kami ng marami-rami kami mga tol. Mga tol, kung makikita nyo, diba? Makulim yun talaga mga tol, pero pinilit na lang namin pumunta kasi sayang yung
yung naka-schedule na. So, mukha namang pinagbigyan tayo ng panahon. Siyempre, salamat sa Lord. Karoon tayo ng magandang panahon para makapag island hopping. Yun! Ito mga tol, makikita nyo, ayan o. Dito pa lang ay may iba't ibang island na tayong nakikita. Kaya mga tol. Ang 100 Islands ay binubuo ng 124 na isla sa tuwing low tide at nagiging 123 na isla naman kapag high tide. So ito mga tol, first island na pinagdaungan natin is yung Sandal Island. So check natin mga tol, akyat tayo. Then after nito, silipin pa natin yung ibang mga island na halos katabi lang nito. Tara mga tol, silipin natin. Tingnan natin. Yun, akyat tayo mga tol. Ito yung Sandal Island mga tol. Ayan siya. Ayan siya mga tol. Tapos dun sa kabila, yung Pilgrimage Island. Ayan mga tol, yung may imahe ni Jesus Christ. Mamaya pupunta natin yan mga tol. Pagkatapos namin makita ang view sa Sandal Island, ay tatawid naman kami sa kabilang isla sa pamamagitan ng paglalakad sa ibabaw mismo ng floating bridge. So next stop natin mga tol is Pilgrimage Island. So ito yung daanan papunta doon. So medyo wavy siya mga tol. Ayan, kita nyo. Mga dumadaan, para silang niyuyug-yug, no? Literal. So, ito yung dadaanan natin papuntang Pilgrimage Island. Doon yun mga tol. Yan, Pilgrimage Island. So, bago tayo pumunta mga tol sa Pilgrimage Island, daanan muna natin tong Our Lady of the Assumption. So, may imahe dito ng Birheng Maria. Napakalaki. Our Lady of the Assumption. Yan siya mga tol. Then, dadaan tayo mga tol sa Bonsai Garden. So isa rin to mga tol sa mga isla dito. Ito mga tol yung isa sa mga island dito sa Alred Islands, which is yung Bonsai Garden. Ayan siya mga tol. And dito bago kayo pumasok ng Bonsai Garden is merong imahe ni Jesus Christ tsaka ni Mama Mary. Mga tol. So tara, pasukin pa natin yung Bonsai Garden. Tingnan natin kung ano pa yung mga makikita natin. So ito mga tol, kaya siya tinawag na Bonsai Garden is literal na maraming bonsai na halaman dito. Kaya mga tol. Ang ganda no? So mga tol, akyat tayo.
Akitin natin yung tuktok ng Bonsai Garden na isa sa mga island dito sa 100 Islands. Yun. Ganda ng view dito mga tol. Napakaganda. Dito banda, makikita rin natin yung ibang island. Matatanaw natin mga idol. Ito yung view mga tol dito sa tuktok ng Bonsai Garden. Kung makikita nyo, kahit na hindi ganun kaganda yung panahon, talagang dinadagsa pa rin ng mga turista tong lugar na to. Sobrang solid din kasi talaga ng view mga tol. Sulit ng pagod. Ngayon mga tol, after natin sa Bonsai Garden, punta naman natin yung Pilgrimage Island. So, tara, silipin natin mga tol. Ito na mga tol. Ayan. Nakakaingal lang umakyat mga tol. Pero sulit. Pilgrimage Island, Jesus the Savior, 100 Islands National Park. Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Ayan mga tol. So mga tol, ang taas na ng inakyat natin. Ayun na mga tol. Nakita ko na. Kaso lang, mukhang mahangin mga tol. So baka hindi kayanin ng drone natin. Dami kong hingal mga tol. Pero tignan nyo naman. Di ba? Satisfying mga tol. Ang ganda rito sa taas. Halos tanaw mo lahat. Ang imahe ni Jesus Christ. Napakalaki. Yan mga tol, after natin dun sa mga tatlong island, after natin dun sa tatlong island na pinanggalingan natin, is dito naman tayo mga tol sa Scout Island. Yan mga tol. So kung kanina mga tol, yung mga nauna nating pinuntahan is typical na pasyalan lang, sightseeing lang. Ngayon naman mga tol, dito sa Scout Island is pwede na tayong maligo. Then pwede na rin tayong kumain. Diretso na to. Yan mga tol. Dito mga tol sa Scout Island, dito tayo mag-start na maligo. Tignan nyo naman yung tanawin dito mga tol. Talagang napaka-stunning ng tanawin. Solid talaga. Siya mga Ari at si Inang Reyna. Maliligo na sila mga tol.
Pagkatapos mag-swimming at kumain sa Scout Island, sunod naman naming pinuntahan ang Marcos Island. So yun mga tol, after natin sa Scout Island, dito naman tayo ngayon sa Marcos Island. Then, ang sabi nila rito, merong cave dito na pwedeng talunan. So subukan natin yun mga tol, talon tayo. So yun mga tol, dito yung talunan. Napansin ko rito ang daming paniki mga tol. Kaya medyo mapangi. Hindi lang medyo mga tol, mapangi talaga. So may mga level ng talunan, so it's up to you kung saan ka tatalon. Pero tayo, natalon tayo mga tol. Kasi ano sulitin natin mga tol yung experience. Okay, let's go! Si Congressman mga tol, tatalon. Yun So yung mga tol, talon tayo, sulitin natin experience dito sa Marcos Island, isa sa mga isla dito sa Hundreds Island. Let's go! Woohoo! Yo mga tol, napakasarap! Woohoo! Solid! Marami pang isla na pwedeng puntahan dito sa 100 Islands mga tol. Pero syempre, hindi lahat ay kayang puntahan sa isang araw lang. Kaya pumunta na kami sa aming huling activity para sa araw na to, at yun nga ang snorkeling. Kaso lang mga tol, medyo dismayado kami ng kaunti sa aming nakita. Hindi ito ganun kaganda gaya ng ibang narating namin. Sana dahil lang to sa di magandang panahon at hindi dahil sa mga illegal na activity ng mga tao. Pagkatapos naming libutin ang ilang mga isla dito sa 100 Islands, ay kailangan na naming bumalik sa daungan. May oras kasi kaming hinahabol mga tol para sa check-in namin sa isang resort na pinagbukan namin doon mismo sa Bulinaw. Doon na namin gugugulin ang natitirang oras para magpahinga at kumain para may lakas kami sa panibagong destinasyon sa araw ng bukas. At yun mga tol, magandang tanghali at isang mapagpalang araw sa ating lahat. After natin sa Alaminos, Pangasinan, dun sa specifically sa 100 Islands, tutunguhin naman natin ngayon mga tol yung Bulinaw dito rin sa Pangasinan. Yun, tingnan naman natin mga tol kung ano naman yung mga makikita natin dun. Let's go! Tingnan nyo yung daan dito mga tol. Parang papunta tayo ng Baguio. Diba mga tol? Grabe mga tol oh, probinsya oh. Taniman. So sobrang liblib to mga tol. Parang wala akong nakikita poste ng ilaw Poste ng kuryente meron, pero yung poste ng ilaw ano, meron, pero yung iba walang bumbilya. Ito na mga tol, malapit na tayo sa pinagbukingan natin na resort dito sa Bulinaw. So yun mga tol, hanap tayo ng ibang place. Medyo hindi natin masyadong nagustuhan yung yung venue. So parang hindi siya tugma dun sa
nakapost online. So, syempre medyo disappointed tayo ng konti. Kaya mas pinili natin na maghanap na lang ng iba. Bagamat syempre gusto na rin nating mag-relax, no? Nandito na tayo maghanap na tayo nung masasatisfied tayo, yung hindi tayo napipilitan lang. Diba mga tol? So yun mga tol, dito na tayo napadpad sa Macban May Beach Resort, Patar, Bolinao, Pangasinan. So yan mga tol, so check natin kung okay yung kanilang place dito. Then pag ganon, pag okay, dito na tayo magsettle. So yun mga tol, no, pinagkalooban tayo ng na magandang panahon sa araw na to. Ang kaso lang, pinagkaitan tayo mga tol ng mga resort. Lahat fully book yung mga magaganda mga tol. Tapos yung hindi naman kagandahan, yun naman yung may available. Kaya syempre ayaw din naman natin na basta-basta na lang yung mapasukan natin. So hanap uli mga tol. So yun mga tol, pagkatapos ng mahaba-habang hanapan ng resort na aming mapag-i-stayan, nakita kami mga tol dito rin sa Bolinao, ng isang resort na may bakante. Ito ang Holy Land mga tol. Ito, so tingnan natin mga tol kung ano yung itsura nito sa loob. So ito yung entrance nila mga tol. Ayan. So ang kagandahan lang mga tol, matagal man kami nakakita ng resort na pag-i-stayan, is halos kami lang yung nandito. Parang talagang naka-private para sa amin. So ayan mga tol, ito yung loob. So ito yung parking lot. So kung mapapansin nyo mga tol, kami lang talaga yung nakapark dito na guest. So may malaking kabibi dito mga tol. Dito rin may mga room sila. Ayan mga tol. Tapos isa kasi sa mga hinahanap namin mga tol is yung may swimming pool. Gusto talaga namin mga tol kasi may swimming pool. Since may mga kasama kaming mga bata, so mas ideal talaga na may swimming pool. Kasi sa totoo lang, mahirap talagang matahan o bantayan yung mga bata pag sa dagat, lalo na kung gabi or madilim. Unlike dito sa swimming pool, mas safe sila. So yun. Then ikot pa tayo mga tol. Actually goods na goods to mga tol compared dun sa ibang mga hinahanap namin o pinagtanungan namin, is yung iba hindi fully book pero hindi naman siya ganun kaganda or hindi siya ganun kakomportable katulad nito. Yung iba masyadong crowded, although may slot pa na room, kaso lang masyadong crowded. Alam mo yun, syempre kaya nga pumunta para makapag-relax, makapagpahinga. Ito yung beach sa harap mismo ng resort. Kaya mga tol, so ganun siya kalawak mga tol. So eto, nagpe-prepare na kaming kumain mga tol. So kain muna, tapos tingnan natin kung ano yung mga pwede nating activities na magawa. Yo, let's go! At ginugol namin ang natitirang oras para kumain at magpahinga. Medyo nakaramdam na rin kasi kami ng pagod at puyat mga tol. Kaya mas pinili na naming magpahinga ng mas maaga para sa araw ng bukas. Yon, good morning mga tol. Nandito pa rin tayo sa Holy Land Beach Resort dito sa Bolinao, Pangasinan. Time check, alas 6 na ng umaga. So ang activity natin ngayon mga tol is kain lang tayo ng breakfast.
Tapos, pupunta tayo sa isa sa mga falls dito sa Bolinao. Bago mag-almusal, ay sinulit ko muna ang tanawin sa itaas ng Holy Land Beach Resort. Time check, 7:30 ng umaga. Punta naman sa Bolinao Falls, mga tol. So yun yung pinaka-last na destination ngayong araw. Let's go! So medyo marami ring pakurba dito sa daan papuntang Bolinao Falls, mga tol. So medyo konting ingat lang. At yung iba is medyo maraming lupa at buhangin, kaya may tendency dumulas yung gulong natin. So ingat lang, mga tol. Tulad dito, mga tol, oh, mabato-bato, tapos matutulis yung mga bato niya, mga maliliit na matutulis. Sobrang harmful yan para sa mga gulong natin, mga tol. So konting ingat lang or dahan-dahan lang sa pagmamaneho. So mga tol, time check, 8:30 ng umaga. Nakarating kami rito sa Bolinao Falls. Marami palang iba't ibang falls dito, mga tol. Meron pang mga 1, 2, 3, tapos meron pa silang variation ng A, B, C. So ganun karami. Pero nag-decide yung family na dito tayo mag-umpisa sa 3A. So kung may oras pa mamaya, try natin na bisitahin pa yung ibang falls dito. Tara mga tol, tingnan natin. So yan mga tol, dito tayo mag-i-start sa Falls 3A. Let's go! Yan mga tol, hagdan pababa. Yan mga tol, dito pa lang makikita na natin yung pinakatubig na nanggaling mismo sa falls. Ang sarap huminga pag ganito, mga tol. Takas muna tayo sa polusyon ng Maynila. So mga tol, yung Falls 3A dito sa Bolinao. So ito yung itsura niya, mga tol. Ayun siya, oh. So ito yung isa sa mga falls dito sa Bolinao. So yun mga tol, meron silang tulay dito sa gitna ng tubig. Kaya mga tol. Tapos ito yung view kapag ka nandito ka sa tulay. Kaya mga tol, oh. Hindi ganun kataas yung falls nila, mga tol, ah. Pero nakaka-relax or satisfying pa rin kasi maganda yung lugar. So yung mga tol, ito yung balsa nila dito. So kung gusto nyo sumakay, merong renta. 100 per hour. So yung mga tol, 100 per hour, makakasakay ka na sa mini balsa. Punta tayo sa falls, mga tol. Sagad din na natin experience.
Ito mga tol, meron ng maliit na falls dito. Kaya mga tol. Kaya dito sa falls na to, which is pwedeng talunan, meron din dito mga tol, maliit na falls. Ayan. Hindi masyado malakas yung tubig, pero ang sarap pa rin pagmasdan. Mga tol. Tapos, dito sa kanan niya, meron din isa pang falls. Dito naman, malakas yung tubig. Maliit lang siya, mababa pero malakas yung bagsak ng tubig. Mga tol. Mga tol, ang sarap magbabag dito, kasama ang pamilya, katulad nito. So, kung naghahanap kayo mga tol ng best experience para sa inyong pamilya o sa inyong mga lakad, may re-recommenda natin itong Bolinao Falls dito sa Pangasinan, sa Patar, Pangasinan. Mga tol, napakasarap. Sobrang sulit, kahit malayo, galing ng Maynila, sobrang sulit, mag-enjoy talaga kayo mga tol. Yan. Gusto nyo tumakas muna sa maingay at mapunsyon sa Maynila o na syudad, the best dito mga tol. Takas muna tayo. Woohoo! So yun mga tol, pagkatapos natin sa Bolinao Falls, specifically sa Bolinao Falls 3A, hindi na tayo nakadaan sa iba pang falls nila kasi medyo gagahulin tayo sa oras at baka abutin tayo ng ulan pabalik sa Manila. So ngayon, pabalik muna kami sa resort kung saan kami nag-check-in para mag-prepare or makapag-lunch muna bago bumiyahe pabalik sa Manila. Ito mga tol, may beach dito mga tol sa Bolinao na free entrance sa tingin ko mga tol. Yan ito na mga tol, nakabalik na tayo sa Holy Land Beach Resort. Magla-lunch lang tayo dito mga tol, tapos sibat na rin pabalik ng Manila. Okay, let's go. Ito lang mga tol, hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming Pangasinan Ride and Adventure. Noong day 1 sa Pangasinan, Alaminos, sa 100 Islands at ngayon namang day 2 sa Bolinao, Patar, sa Bolinao Falls. Maraming salamat mga tol, sana nag-enjoy kayo sa mga nakita nyo. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo nang kalimutan mag-like and share. And subscribe nyo na rin yan mga tol. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na katulad nito. Yun lang mga tol. Ingat tayo palagi. More power sa ating lahat. And God bless. Sa pagsikat ng araw, ako'y muling aalis. Bitbit ang mga pangarap na hindi maikakait. Sa bawat liko ng daan, may bagong matatanaw. Mga kwentong naghihintay na aking matutuklasan. At kahit malayo pang paroroonanan, bawat hakbang ay may dahilan. Kay gandang maglakbay.